Hello once again, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. Muli ay nais kong gamitin ang munting channel kong ito upang ihatid ko sa inyo ang mga ganap. Dahil alam kong sabik na kayo at marahil ay nagtatanong kung kailan nga ba ang sinasabing shutdown. Kung inaiinip po kayo, ay mas naiinip po yung mga nagpupuyat at napapagod para maisakatuparan ang misyon. Imagine nyo lang po, kung hindi mag-shutdown, palagay nyo may pag-asa pa ang mundo? Wala na. Pero sa totoo lang, nauna na ang Amerika. Makibalita po kayo para kayo mismo ang makapagpatunay. Kaya hindi man natin alam ang eksaktong oras at araw, ay sure po na darating po yun at hindi matatapos ang taon na ito. Dahil ito naman po ang isipin nyo, sino ang nagpapakulong at isa-isang nanghuhuli sa mga korap. Sasabihin ng iba, ganyan lang sa una, pero isang araw nakalimutan na. Yes, totoo. Pero noon yun, iba na ang panahon na yun. At ito na nga, para ma-inspire kayo at para pukawin ang natutulog yung damdamin, ay ihahatid ko sa inyo kung bakit sinabing mayaman ang Pilipinas pero bakit naghihirap. Sa audio ito ay matyagang sinaysay sa atin ang mahal na Reyna Queen Helen Abdurrahman kung anong mga kayamanan meron ang lupasug at bakit kontrolado ito ng mga politiko at sino ang mga claimants na ito na siyang nagpapatagal ng proseso. Once again, pakinggan po natin ang boses ng ating mahal na Reyna at kung bakit kailangan natin manindigan dahil ang laban na ito ay laban natin at higit sa lahat ito ay karapatan natin. Karapatan nating ipaglaban ang para sa atin na siya namang ipinaglalaban, pinagpupuyatan at ikinabugis ng buhay ng ating hari at Reyna at nag-iisang Apo Lakay Fem Senior. Muli, Her Majesty Queen Helen Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Holo Sulu. This is Queen Helen Abdurrahman. February 21, 2022. Napakagandang umaga po sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na sultan, mga dato, mga bae sa kabukiran, yung ating mga Royal Armed Forces, Special Security natin, nasa hanay ng Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Continue po tayo sa ating consolidation. Ang ating programa is protection of our family, of our community, of our barangay. Dahil ang programa na nakalaan ay barangay base. Maganda ang naging resulta ng pananalita ng ating mahal na hari. Kaya ngayong araw, si Queen, bibigyan ko kayo ng magandang analysis. Kaya nga, itong ating picture, ngayon pinakita ko sa inyo ang tunay na yaman, the black gold. Ito yung mga nakaimbak sa teritoryo ng Lupasug, the promised land. Ito yung pinakapromisa ng Panginoon, ng Allah. Pinrotektahan niya ito at ng ating mga lolo, our forefathers. Kaya nga, mula noon, 1600, alam na nila na nandito ang pinakagalingan ng oil, ng gas, ng deuterium, at ng iba't ibang klaseng mineral. Alam nila na nandito yung ipo-ipo, kaya nga tawag namin diyan Talinggi. It's a kilometer na talagang epicenter niyan, talagang palipat-lipat. Talagang whirlpool yung ipo-ipo, yung paikot-ikot diyan sa Talinggi, sa Ligwasan. Yan ang mga sikreto ng Ligwasan. Yan yung ating deep sea. Yan yung pumapasok papunta sa Surigao Strait, papasok sa pinakailalim ng mga parte ng katubigan. Yan ay mainit dahil yang Ligwasan ay inverted volcano. No?
ang kanyang tuktok yan na sa ilalim Amerika na. Kaya nga napakagandang isipin na talagang kung bakit ang hiwaga ang kamay ng Diyos Ama ay talagang mapatalinghaga, misteryoso, pero napakaswerte ang land of promise. Punong-puno ng kayamanan na nakaimbak kahit 300, 400 years, hindi mawawala ang ating fossil gas, ang ating kayamanan. Kung bakit nandiyan palagi ang giyera. War is a strategy para mag-create ng extreme fear. Nandiyan yung suporta ng gobyerno para maprotektahan nila ang kanilang business, maprotektahan nila itong kiniklaim nila na wealth and asset, lalo na itong mga gobernador, lalo na itong mga binigyan ng authority ng gobyerno sa pag-claim ng mga asset na ito. Kasi ito naka-imbak sa teritoryo ng Sulari, sa Parang Sulu. Yan yung mga tinatawag natin na identified oil vein sa katubigan ng Tubatak. Yang sa hindi ko ma-pronounce. Talagang nandiyan sa Taytay, sa Palawan. Nandiyan sa Borneo. Nandiyan sa Liguasan. Nandiyan sa Tawi-Tawi. Iyan ang lupa ng mga lolo. Yan ang katubigan ng mga lolo na talagang bakbakan ang pag-away-away para ma-dominate nila ang kalupaan at continue ang kanilang illegal program, ang paglagay ng oil tunnel. Ito yung piping na galing mismo sa Liguasan. Buhay po yung mga naglagay niyan, yung mga engineers, may buhay pa. Kaya nga, nalalaman natin yung illegal piping mula sa dulo ng Liguasan papunta sa Batangas, na yan papuntang Borneo, meron po iyan. At ang napakasakit na kapalaran na itong Malampaya ay programa po iyan ng Malaysia at ng Amerika. Kasi ang driller niyan talaga mga explorer yan igaling sa iba't ibang bansa. Yan ang sikreto ni Madam Gloria Arroyo dahil isa rin siya sa claimant. Paano nangyari iyan? Matindi po iyan kasi in every president, mula noon kay President Marcos, meron silang sariling mga sultan. Sa panahon na nagtago ang totoong mga dugo dahil alam nila na during martial law, walang patawad. Ang batas ay to annihilate ang totoong dugo. Sino nga ba ang nagpapapatay na Marcos nung panahon na iyon? Ngalalahanin ninyo, pinahanap ang totoong dugo ni President Ferdinand Adralin Marcos para tulungan. Iyan ang kapalaran dahil hindi sumama ang pumunta mismo si Miswari na inutusan at ang tinatawag na tatay ng mahal na Gloria. Kaya ganyan lang siya katapang dahil may mga sikreto pa dyan, pero alam na ng buong mundo kung sino at ano ang hinahawakan. Kaya nga magpahanggang ngayon, siya mismo nagkokontrol ng Senado, ng Kongreso dahil sa mga hinahawakang sikreto na ang pagkasabi, tatay niya rin si Presidente Marcos. Meron po dyan dahil yung bodyguard ni Presidente ay iyon ang tatay. Matindi kasi mahirap baybayin.
Hindi ito kasiraan ng puri, kundi dahil sa mga kasalanan na magpahanggang ngayon, kayo ang nagtatamasa ng kayamanan na para sa sambayanang maharlika. Biro mo, ilang taon ninyo in-explore, nagkaroon kayo ng malampaya. Sino ang nakikinabang? Malaki po yung pera dyan, hindi napapalabas. Kaya nga ngayon pampered si Inday Sara Duterte. Kaya nga nakakapagkaroon kayo ng magandang mga programa, mga proklamasyon ninyo. Dahil yan ay galing sa suporta ni Madam Gloria Arroyo. Kaya nga nakabalik kayo sa tinatawag na speakership noon dahil nilaban nyo. Nawala ang inyong sakit. Nagsisigaw kayo sa Kongreso para lamang maboto bilang Congress Speaker of the House. Iyan ang mga sindikatong pamamaraan. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa panahon na hinanap ang dugo, nung hindi na hinanap ang pinaupong sultan ni Apu Lakay ay si Julas Pikiram. Si Julas Pikiram, iyan ang anak ng pinsan niya rin, siyempre si Lee Kuan Yew. Kapatid ni Lee Kuan Yew ang nanay, si Pangian Jamila, na ang naging asawa, alam natin, si Amirul Umrah. Ito ang umpisa ng kalbaryo ng Lupasug. Nung hindi na mahanap, siyempre ang totoong dugo, ang tumayo ay ang tinatawag nating ginamit. Yan yung personal advisor ni Jamalul Kiram II. Si Haji Buto Amirul Umrah Amir Bangsa na naging congressman. At iyan ang kausap ng Amerika. Iyan ang bitbit ay ang Chris, yung flag ng MNLF. Therefore, dito masabi natin, si Ama Ali, si SJK2, si Sultan Kandaw, ay nagtrabaho. Subalit in 1936, pinatay nila si Sultan Jamalul Kiram. Second na poison, pero it was Ama Ali na nalibing. And then, nagpakawala dito sa Sulu, sa Lupasug, sa Philippines, si SJK2. At doon siya namuno sa Brunei. Yan, may mga patunay yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Na namatay si SJK2 in old age sa Brunei. Sa ngayon, ang konspirasiya, may Ama Ali din na itinayo ang kalaban, ang nagpresenta. At iyan mismo, si Kasimuddin Jamalul Alam sa Tawau. Sino ang SJK2 nila? Siya mismo ang tumayo niyan. At iyan ang kaniyang presidente, si Gloria Arroyo. At ngayon, siyempre, carried over kay Duterte. Dahil tinanggap niya rin na anak si Miswari. Tinanggap niyang ang grupo ng Liberation Front. Kesi Murad yan, kesi Miswari yan. Sino nga ba nag-create ng Miswari Liberation Front? Iyan ang mga patunay na si Miswari ay inutusan ni Apu Lakay to resolve dapat itong problema na hanapin ang totoong dugo. Subalit, siyempre, along the line, along the way, nakita nila merong Miswari na Ilocano. Yan ang hanapin natin. Yan ang mga titingnan natin. Kasi kung patay na
Alam niyo ba kung bakit ini-insist nila yan? Kasi ang nag-claim nitong mga kalupaan, yan mga during the time, kasi claim sila ng claim. Hanggang ngayon kiniklaim nila na meron namang tagdapo, merong heir and successor. Kaya nga, dito makita natin. Kaya nga ngayon, playing the games, si Murad, pero since napatay na rin, kaya nga, ang namamayagpag, ngayon, si Muhager Iqbal. Kasi sila ang binigyan ng testamento ng blood compact na ginawa ni King and Queen at ang kalupaan ni Ama Pandala. Kaya nga, talagang pinapapatay nila ang totoong may-ari ng Ligwasan Mars. Pero, congratulations Raja Sulaiman Peacekeeping Group, Special Security Forces, rough natin na talagang pinrotektahan ko yan mula 2010. Ibig sabihin, bakit kailangan merong mga copycat, double up? Kaya nga, sa ngayon, itong mga claimants, nagmula kay Amirul Umrah, Haji Buto, Amer Bangsa. Yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng komplikasyon ang claim ng Punjungan Sons, Punjungan Brothers. Yan naman ang nasahanay na ginagamit dahil ang sultan nila, si Fidel V. Ramos. Titingnan ninyo, who was then the chief of staff during the martial law. Sino ang Department of National Defense during martial law? At sila rin ang naging dahilan ng pagkaroon ng revolutionary uprising sa EDSA noong naggawa sila in 1986. Diba si Ramos? Diba si Enrile? Buhay pa. Buhay pa kaya sila para patunayan ito at sagutin ang hustisya nito. Ngayon, makikita natin na itong mga claimants na ito mula sa hanay ni Amirul Umrah at ng Punjungan Sons, sila ang nagpapatayan to gain the throne. Kaya nga, kanya-kanyang alyansa sa mga presidente. Nung umalis na sa pwesto si Apu Lakay in 1986, akala nila they can go on without the Sultan. Kaya inappoint ni Madam Cory Aquino si Jamalul Kiram III. Iyan yung claimant. Dahil belonging sila sa claims, hindi sila heirs and successors. Sa ngayon nahanay ang kapatid ni Mamay sa claim. At yan ay protektado. And rumored say, nandyan siya sa Darul Jambangan sa Maimbong, Sulu, kasama itong wife na kasabwat ni Tun Najib at ni Mahathir. Matindi ang nagiging resulta ng dahil sa kayamanan. Alam ninyo, ang Al-Amana Bank, iyan ang source of origin. Kaya nga, ang nakialam dyan, mga Maranao, sila ang magaling dyan. That is a bank arrangement, bank conspiracy, pero nahawakan ko ang testamento, kaya nga hindi mabilang ang zero. Kaya pala pinapapatay si Ama Ali many times dahil sa kayamanan sa backup ng sovereign niya na inilagak diyan sa Al-Amana Bank. Bakit kaya? Lalo na ang Vatican accounts. Pope Pius XII, alam nila yan. Kaya nga ngayon, kailangan na nilang harapin ang dapat at nararapat na pamamaraan.
Dahil ang pinakamagandang katotohanan, ang sovereign niya, ang resibo mismo na nabili tayo ni Apo Lakay in 1976. Naggayak ang matanda bago makuha tayo ng Espanyol at ng British North Borneo dahil binaliktad nila ang kasulatan ng Deed of 1878 na mag-e-end in 1978. Kaya nga na-create ang MNLF, Miswari Liberation Front. Ginawa iyan para maprotektahan ang sovereignty ng Lupasug. Pero hindi lumabas ang tatay ni Radya Mamay for fear that his life will also be sacrificed. Natakot din ang tatay ni Radya Mamay. Baka siya ay ilagay din sa libingan. Dahil hindi si Apo Lakay ang implementor. Nandoon na si Ram.